Isang pinagpalang araw po sa ating lahat at muli bumabati pa ako ng isang masagana, pinagpalang bagong taon sa ating lahat at purihin ng Diyos na binigyan tayo muli ng isa pang pagkakataon upang muli nating mapag-aralan ng kanyang mga salita at magiging gabay natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Binabati ko po kayong lahat mula GMA, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo po ang ating mentor, Pastor Wilbert Butchal, Pastor Hasmin Butchal at ang buong SCB Tribe at maging sa mga kaibigan natin at mga kapatid na sumusubaybay din sa ating School of Church Builder daily live streaming. Ito po yung ginaganap tuwing alas 5 po ng hapon. Ang live streaming na ito ay nagmula pa po at nagsimula noong pandemic. Magpahanggang ngayon, ito po ay tuloy-tuloy na ginaganap bawat araw o araw-araw alas 5 po ng hapon. So purihin ng Panginoon at muli welcome po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. So this is the part 2 of our study. Our topic is a brand new start. So pangalawa po ito na bahagi at nawa ay patuloy niyo po kaming samahan sa loob po ng isang oras at nawa ang tayo pong lahat ay hindi lamang mapagpala, di lamang mapatibay, kundi higit sa lahat, makaranas ng isang binagong buhay. A brand new start, so let's just do a short recap. A good and a strong start will lead you to a good and strong finish. So napakahalaga ho na sa pagsisimula pa lamang ng taon o ano man ang ating gagawin, ibuhos na po natin ang lahat-lahat, ating lakas, ang ating commitment at kung ano man. Because ang bawat pagbuhusan natin ng lakas, ang bawat paglaanan natin ng panahon at ang ating mga ginagawa, once na lumipas na po ang oras na ating ginawa, ay ito po'y hindi na po kailanman maibabalik. That is why I am convinced to a teaching na sinasabi na in everything you do, nasa Bible po yan, Ecclesiastes 9:10, in everything you do it with all your might, do it with all your best. Because in the realm of the dead, in the realm of the dead, no one will be working. I'm just paraphrasing it, but that's the context of that verse. Sa Tagalog, ang sabi, ano man ang inyong gagawin, gawin ninyo at pagbuhusan ng buong husay at buong lakas. Sapagkat sa daigdig ng mga patay ay wala nang mag-iisip at wala nang gagawa. So napakahalaga ho that let's always give our best, especially, specifically sa paggawa natin sa gawain ng Panginoon. We should not be mediocre. We should not be average believer or average worker or preacher of the word. We should be the best because we should give our best because God always and all the time deserves the best. So God is the right starting point. Na pag-aaral natin before. So if we start with Him, we will surely finish with Him victoriously. Ang ating pong dapat ma-secure sa taong ito, 2023, is to have a good and a strong start. We should start at the right starting point. And the only right starting point is none other than God. At starting 2023 with God is simply securing the God factor over our lives. So napag-usapan natin kahapon that God factor simply means God has a free hand to intervene in all the affairs of our lives to turn the table into our favor. So hindi po natin matitiyak at wala po sa atin ni isa man nakatiyak at nakasiguro as we move along the way, as we journey towards destiny, as we live life on earth. Wala po makapagsasabi kung sino po sa atin ang nakatitiyak na magiging smooth, magiging maayos at walang aberya ang ating biyahe. So hindi po lingid sa atin. Ang sinasabi po ng Biblia sa John 16:33, ang sabi ng Panginoon, pauna kong itong sinasabi sa inyo, upang sa akin magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa mundong ito, kayo ay magkaroon ng kapaghatian. Subalit lakasan ninyong inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So we are not exempted sa bawat pagsubok na mangyayari at magaganap dito sa sanlibutan. But the Lord Jesus Christ had a very special prayer, na dapat malaman, ma-take note ng bawat mananampalataya. In John 17:15, it says, prayer niya, Ama, huwag niyo po silang alisin sa mundong ito. I'm just paraphrasing it, Bagkos iligtas niyo sila
sila'y ingatan ninyo at iligtas sa masama. So it is God's prayer, the purpose na nandito pa tayo sa lupa upang makita ng mga tao, specifically na mga hindi pa mananampalataya, yung God factor na meron tayo. Ibig sabihin, when a shaking comes, when a pandemic comes, or difficulties on earth comes, ito po'y inalaw ng Diyos to give distinction between the people of God and the people of the Lord and the people of the world. Kaya nga mahalaga bilang mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, ay ma-secure po natin yung God factor para makita ng lahat na kung saan kakaiba ho ang buhay na pinapangunahan ng Diyos at ang buhay na wala pong pagtitiwala o pananampalataya sa Diyos. So, pinag-usapan din natin kahapon yung Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart. So, I've explained to you that trusting God with all our heart is it is now trusting with what God, with the character of God, not with what God can do, what God can perform, or a miracle, healing. Ito ho ang mas malalim na pagkaunawa ho dito, na yung pagtitiwala natin sa Diyos, hindi na po base sa Kanyang nagagawa, hindi na po base sa Kanyang gagawin pa o ipapamalas na kapangyarihan o himala. We are trusting Him and we're trusting in His character. Mayroon pong isang awitin na napakaganda ho, ng liriko ang sabi, God is too wise to be mistaken. God is so good to be unkind. If you don't understand, if you don't see His plan, if you can't trace His hand, trust His heart. And I believe, trust in the Lord with all your heart is deliberately putting our confidence in the character of God, not with what He can do. There's a song that says, Lord, I praise you because of who you are, not for all the things that you have done. Lord, I worship you because of who you are. This is the reason why I voice my praise. Mga kapatid, in 2023, it is very important, the clarity of understanding of the principles of God's Word, because the moment principles are keys for us to access the resources, access the favor, access the provision, protection, presence, and power of the kingdom. And lean not on your own understanding. This time you acknowledge your limitations, and you acknowledge God's limitless ways. In all your ways, acknowledge Him. By the way, when you speak about understanding, not leaning on our own understanding, we are simply yielding to God's dealing, and in all your ways, acknowledge Him. Seek God's approval for us to secure our breakthrough, and He shall direct your paths. So dito pinapakita po sa atin ng Panginoon ang isa pong buhay na pinagpala, ang isa pong buhay na sinasamahan ng Diyos, who will be the one leading? God. So the moment you trust in God alone and putting your confidence in His character, okay, and you acknowledge your limitations, and then you also acknowledge Him, you seek His approval in all you do. Sasamahan tayo ng Diyos, at hindi lamang tayo sasamahan, kundi gagabayan pa tayo papunta sa daan na kung saan magdadala sa atin, maggagabay sa atin papunta sa Kanyang mga dakilang plano. Always remember, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future. It was God. God is the one who knows the plans that He had for us. That is why very clear na sa pag-journey natin towards our God-given destiny, in fulfilling our God-given assignment, we need the presence of God, the God factor. I love Moses, nung magwala ang mga Israelita at ang Diyos masyadong nasaktan dahil itinuring nilang ang guyang baka o yung goya na gintong goya ang sinasabi nila na nagligtas sa kanila mula sa Ehipto. It was very offending and blasphemy
sa Diyos. That is why when Moses talked with God, sabi po ng Panginoon, yung anghel ko na lang ang pasamahin ko sa inyo. Baka pag ako sasama sa inyo, mapatay ko pa kayo. I've read it in the Word. So, ibig sabihin ay talagang God was so angry. Alam niyo ho, anghel, dahil sa pag-ibig pa rin ng Diyos, sa katigasan pa rin sa katigasan, in spite sa katigasan ng ulo ng mga Israelitas, still, God, showed His love by sending an angel to lead and guide them. But Moses, tingnan niyo po mga kapatid, lalo na po sa mga kapwa ko, pastor, napakaganda po nitong revelation na ito. Moses answered God, "If your presence doesn't go with us, we will not leave this place." In the year 2023, it is very crucial, critical, and very vital and super important that in everything we do, we should not go unless the presence of God will go with us. Okay lang ho, ma-delay, okay lang ho, maghintay, basta siguraduhin natin sa lahat ng ating gagawin, kasama natin ang Diyos, ang presensya ng Diyos. On that note, when Moses mentioned it before God, the heart and the anger of God subsided. Dito makita natin, may mga sitwasyon sa buhay natin na inaalaw ang Diyos upang ma-realize natin ang kahalagahan ng Kanyang presensya. Oftentimes, we do things on our own. Oftentimes, we do things based on the three major issues na sinabi ko sa inyo kahapon, based on our the years of our the number of years of being a believer, yung tagal natin, yung karanasan, maging yung mga accumulated knowledge natin na nagiging sagabal at nagiging hadlang na hindi na tayo natutong maghintay at humingi ng gabay sa Diyos because we thought that these things are already enough for us to become victorious. Wrong. Tandaan niyo po, pinapaliwanag ng Diyos sa atin this 2023 kung ano po yung ang pinakadapat at importante natin gawin. Vital, important, imperative na utos ito ng Diyos sa atin. Pag sabing imperative, non-negotiable. Never do a thing without God's approval and never execute anything without God's presence going with you. Safe na safe ho tayo pag kasama natin ang Diyos. Mayroon pong isang bersikulo sa Bible, sa Isaiah 43, dumaan man ako sa ilog ng pagsubok, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy ng problema, hindi ako masusunog. Yeah, that's the context. I'm just paraphrasing it. So, ang ibig sabihin, napakahalaga ho, very crucial ho. Tsakin natin, kasama natin ang Diyos. Habang kayo po'y nakikinig sa akin ngayon, you can ask yourself, you know yourself, you can ask yourself, sa mga ginagawa ko po ba, sinasamahan niyo po ba ako, Panginoon? Sa ginagawa ko bang ito, ministeryo man, paglilingkod man, o ano pa man, masasabi mo bang sinasamahan ka ng Diyos? It is a very crucial question that every one of us should answer. Kung kayo po ay nakatitiyak na kasama ninyo ang Diyos, consider it done. It's already a victory. Kumbaga sa basketball pa, ilista mo na yung tira na yan habang palipad pa lang ang bola. Tiyak, pasok yan. But today, as you listen to the Word of God, alam na alam mo sa sarili mo na sarili mo lang kagustuhan itong ginagawa mo. Alam mo sa sarili mo na ang paggawa mo sa isang bagay ay bunga lang ng iyong sariling intensyon, motibo, or ginagawa mo ito out of your experience, the number of years of being a believer, or out of the accumulated knowledge that you received, you better stop. Apakan niyo po yung preno ng inyong pagbibiyahe at tumabi muna sa gilid at mag-isip-isip.
Because a journey without God is a journey towards failure and frustrations. Isa hong magandang ilustrasyon. Yung bang nagbibiyahe kayo ng malayo, pero mas pinili nyong wag magtanong dahil sinasabi nyo, alam ko na ito. Only to find out you are heading towards a wrong direction. Naranasan po namin yan. Ako po yung madalas nagbibiyahe, naranasan po namin yan. Na napakahaba na ng aming biniyahe at pilit naming kinukumbinsi yung driver namin, magtanong ka para malaman. Hindi, alam ko po ito, pastor. O sige, di tuloy. Nararamdaman ko parang malayo, parang hindi ko nakikita yung mga dinadaanan natin, parang mga dinadaanan namin, parang bago. So I said to the driver, stop, pakitabi mo, magtanong tayo. Nung magtanong nga po kami, ito po'y isang nakadismayang sagot. Sir, doon pala kayo papunta sa lugar na sinasabi nyo, itong pinupuntahan nyo, kabaliktaran ito. Since that time, so sabi ko, okay, thank you, bumalik kami, alang mga nasayang oras. Ang bawat oras na atin pong ginagamit sa walang kabuluhan, ang tawag dyan is wasted time, na dapat magiging productive. But because we do not, inquire God and we do not include God in our journey. Kasi ang akala natin, alam na natin, yung karanasan, tagal, at mga natutunan. These are issues dapat maintindihan natin. Ano pa nasayang? Yung resources. Maraming resources na sasayang pag ang ating ginagawa ay hindi sinasamahan ng Diyos. Ano pa? Yung pagod. Alam niyo ho, yung pagod ay talagang wala hong pambayad dyan. Buti ho kung nagpagod tayo na tama yung ginagawa natin. Tama yung tinutungo natin. Ang problema ho, napagod ka sa wala. Nabaliwala lahat. And that's very important this year, 2023, because this is the year of kingdom manifestation. We cannot afford to do things na hindi po tama at gagawa ng isang bagay na alam mong hindi ka sigurado. Kasi po sa Diyos, wala pong alanganin. Sa Diyos, ang puti, puti. Ang itim, itim. Ang iba, ginagawa, putim. Hindi pwede. Ang yes sa Diyos, yes. Ang no sa Diyos, no. Walang in between. That is why this year, a brand new start, we should understand na pag ang Diyos ay nagbigay ng direksyon, super clear, at wala pong vague, wala pong malabo, lahat malinaw. Kaya nga, the moment you succeed, kaya nga palagi ko sinasabi, both failure and success are predictable. Because the moment you do things with God, according to the Word of God, then success is predictable. So as failure. Why? Because alam mo na hindi ka sinasama ng Diyos. Alam mo na hindi, ang ginagawa mo hindi pinapagawa sa'yo ng Diyos. Gusto mo lang. Then failure is waiting at the corner sa'yo. Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So dito pinapakita pa sa ating kahapon, ang sabi ng iba kasi, Romans 8:28, in all things God works for the good. No. The key word there is we know. Because the moment you know how God moved, how God execute things, wala ho tayong regrets. Mayroon pong mga pagkakataon, tapat kang naglilingkod sa Diyos, tapat kang sumusunod sa inuutos ng Diyos, tapat mong ibinabalik ang bahagi ng Diyos. But there are still things happen na hindi nyo po. Di natin naunawaan bakit nangyari, bakit pinahintulutan ng Diyos. The moment you fully understand what Romans 8:28 means, we know that in all things, whether good or bad, favorable or unfavorable, God will work for our good. Kaya nga ho, sa isang tunay na mananampalataya, wala hong katalo-talo. Walang katalo-talo ang isang tao, isang Kristiyanong tapat na naglilingkod kay Kristo.
Kasi kahit na hindi favorable ang mangyayari sa kanyang buhay, God can turn the table into our favor. Dahil mahalaga, we know paano mag-i-increase ang wisdom mo, paano mag-i-increase ang knowledge mo, ang understanding mo. Keep building yourself strong in the Word of God, especially this year. Okay, mahalaga ho yan. That should be our top priority. This 2023, let's not major on minors. What are the minor things? Things of the world. Let's major on essentials. The essential things. And none other than God, the Word of God, the Spirit of God, okay, our faith in God. So, dapat alam na natin eh. Let's major on the essentials. Essential things are the spiritual things. Essential things are the things that will lead you to eternity. Non-essential things are just temporary. Although the things of this world, we need them, but we should know na mas importante yung mga bagay na pang-eternal, hindi lang pang-temporal. So we've discussed yesterday the top priority. If you want to be part of the kingdom manifestation, if you want to secure your success and prosperity this year, if you want to secure your victory, we should align our priority. We've discussed yesterday, our top priority is His kingdom. When you speak about kingdom, King's domain or His rulership and His righteousness. Matthew 6:33, New King James Version. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dito pinapakita sa atin ng Panginoon, pag ang Bible po ay mayroong sinasabi, sabi, heaven and earth will pass away, but the word of God will not pass away, but it will come to pass. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Psalms 119, verse 105. Mahalaga ho na maintindihan natin ang sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, seek first. Seeking is not a simple thing. Pag sinasabing you seek, okay, you are exerting effort. Nothing happens by accident. Okay? If nothing happens to you, you need to create something that will going to happen. Seeking is kumbaga, you have to exert effort. Mahalaga, ito po ang hindi naunawa. Iba kasi pag nag-quote, Matthew 6:33, and all these things shall be added unto you. Ulitin ko minsan pa. There are no shortcuts to success. Nothing happens if you will not move. The moment you act, in every action, there is always a reaction. If you act something powerful and you act something that pleases God, then there will be a reaction. God will also release the things that you need in order for you to finish what He wants you to do. So dito pinapakita sa atin, seek first. Pag sinasabi ng Bible first, hindi second, hindi third, kailangan ma-realize natin, kailangan clear as crystal sa atin, mayroon tayong pagsumakitan. Itong taong 2023, ito ay ang maistablisa, ito ay ang maipwesto na at matalaga at talagang fix na ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. When you speak about God's rulership in our lives, it includes all aspects of life. Marami ho sa mga mananampalataya, mayroon lang aspeto ng kanilang buhay na pinagahari ang Diyos. Hindi ho masama. Pero bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na siyang may likha ng ating buhay at siya namang ating hantungan sa bandang huli, kailangan ma-establish natin ang kanyang paghahari sa ating buhay. At ito ang sinasabi ng Bible na first. Nakita niyo, this 2023, we should learn how to focus, okay, on what God wants us to do. Marami hong mananampalataya, hindi alam ang gagawin. Ano ba sama magsimula? It's a very crucial question sa buhay ng bawat isa. Maybe some of you listening to me right now, you enter 2023 and you set your own standard. Ito na yung gagawin ko. Ito yung gagawin ko para sa Diyos. Ulitin ko ang sabi ko kahapon. Ang Diyos ay hindi po tumatanggap ng offering na hindi niya
nire-require. Dapat yung standard ng requirements sa offering natin ay galing sa Diyos. Problem with us, we set our own standard, just like Cain. Nag-set siya ng sariling standard, magaganda naman yung ino-offer niya siguro. Ako nakakatiyak, magagandang mga pananim yun, pero hindi kasi yun ang standard, hindi kasi yun ang requirement ng Diyos. Dapat isang malusog, na hayop, firstborn, na yun dapat ang kanyang iaalay. Kaya nga, it's not about your good intentions, but it is all about God's accurate instructions. Yan ba'y sinusunod natin? Kaya nga ho, mahalaga, hindi natin pwedeng mag-set tayo ng standard. Ito yung gagawin ko sa 2023. Ito yung ministry na gagawin ko. Ito yung aking ibibigay sa Diyos. Sa iyo. Pero ngayong araw na ito, pakinggan natin, mga kapatid, ang maliwanag na kapahayagan ng Diyos. But seek first. Kung mayroon ka mang top priority, ito ay ang i-establish ang rulership ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Doon pa lang ho, sa pag-i-establish ng paghahari ng Diyos sa buhay natin, baka kulang ho ang buong 2023. Sa dami ho ng ating mga dapat tapyasin, alisin, sirain, wasakin, sunugin sa buhay natin. But this is the process. And this is what God wants us to do. The more we delay, the more we express delayed obedience, the more we deny ourselves from breakthrough na dapat matagal na nating nararanasan. Malinaw ho? Ang sabi niya, seek first His kingdom. Paghahari niya, and His righteousness, not our righteousness, but His righteousness. When you speak about righteousness, it is simply living in the center of God's will. Doing what pleases God. And the moment yung kanyang rulership nag-establish sa buhay natin, and we live in the center of His will, all these things shall be added to you. All our needs on earth, whatever it is, name it, God will be the one to provide. Palagi sinasabi ni Pastor Wilbert, if you're doing the works of God, provision is not a problem. Sa mga nakikinig po sa akin ngayon, maari ho ang isa sa inyong kakulangan ay yung provision. You have all the best plans for your ministry this 2023, but you are asking God, Lord, we pray for the release of your provision. Oftentimes, hindi po ang Diyos nagbibigay ng material or provision na sa forma or in the form of material things. God will give you keys, and those keys are called principles, so that you can unlock, okay, the door of blessing, the door of your provision, para ma-release ng Diyos. Hindi ho problema sa Diyos. Name it. Sabihin mo kung magkano, sabihin mo kung ilan, sabihin mo kung alin. Walang problema sa Diyos. Nothing is impossible with Him. But you need to understand the Word. This principle is very clear. In the year 2023, what must be first? Establishing God's rulership and positioning ourselves in the center of His will. Then provision, protection, intervention, God's divine attraction will be your portion. Napakaganda, no? The moment, okay, we prioritize and establish His rulership over our lives, position ourselves in the center of His will, then we can expect His provision, protection, intervention. Okay? Especially, mararanasan din natin ang God's divine attraction. Napakaganda ho. Yung sinasabi sa Deuteronomy 28, blessings will overtake you. It is our portion to be overtaken by blessings or with blessings. Because God is attracted to us. Merong divine attraction na dala-dala tayo because of the presence of God, the rulership of God being established in our lives, and we position ourselves accurately in the center of His will. Oh, what a revelation for this verse, mga kapatid. Okay? So dito pinakita sa atin, so the second question is how to establish His rulership over our lives. Maganda ho itong pag-usapan. Mark 12:30, New King James Version, it says,
And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Sa ibang translation po, din nyo po ito makikita, but in the translation sa King James Version or sa New King James Version, this is the first commandment. We see another first here. 2023, mahalaga ho. Sino ba first? Ano bang first sa buhay mo? Sino ba ang first sa buhay mo? Top priority ho. This is the first commandment. What is the first commandment that God wants us to obey? Kumbaga pa sa circular number or sa presidential decree in heaven, 001, yung first, you love God. We love God above all. How? Loving Him with all our heart, with all our mind, heart, when you speak heart, desires, with all our soul, mind, will, and emotion, with all our mind, dapat ang ating kumbaga iniisip at walang iba kundi ang Diyos lamang, and with all our strength in everything we do. We are giving God the glory, honor, and pleasure. So what kind of love? So dito po tayo nagtapos kahapon. Ano ba klaseng pag-ibig? Binasa natin ang Revelation chapter 2, verses 1 to 4, pertaining to the Church of Ephesus, na napakagandang commendation ng Diyos sa kanila. Sabi niya sa verse 2, I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Nevertheless, verse 4, I have this against you, that you have left your first love. Another word na first. Nakatatlong first na tayo. Seek first His kingdom. This is the first commandment, loving God above all. What kind of love? First love. Dito makita natin na ang Church of Ephesus, ang title ho, subtitle ho dito sa aking Bible, sa New King James Version is a loveless church. Oh, very ironic, Loveless church. Bakit loveless? Yung sabi dito, I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. Kung ito po pag-uusapan righteousness, matindi sa righteousness po ito. Itong Church of Ephesus, ano pa? And you have tested those who say that they are apostles and are not. Pagdating sa discernment, abay napakatalas nito. Walang nakakalusot kahit mga bulaang propeta, mga bulaang apostol. Nakita nila, and have found them liars, and you have persevered and have patience. Matyaga. Talagang kung sa pasensya ho, ay hindi ho ito naubusan, napakahaba. And have labored for my name's sake and have not become weary. Hindi nang hina. But nevertheless, sabi ng Panginoon, I have this against you, that you have left your first love. My friends, 2023 is a brand new start, a strong start will lead us to a strong finish. Start right with God this year. Pinapakita sa atin, hindi si Lord na-i-impress sa sipag. Hindi yan, Lord, na-i-impress sa sharp ng discernment mo. Hindi yan, Lord, lalong na-i-impress sa ating mga pagtsatsaga at pasensya, maging sa ating pagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya ng walang kapaguran. Hindi po yun ang nakaka-impress sa Diyos. Ang hinahanap ng Panginoon, mahal mo pa ba siya katulad nung una? First love. First love is pure. First love is, kumbaga, ang first love palagi lang nagbibigay. Hindi naghihintay ng kapalit. Yan ho yung first love Ang first love, palagi siyang nasa isip at palagi siyang walang ibang iniisip kundi mabigyan ng kaluguran ang kanyang mahal. Ito po ang na-miss ng marami sa atin at ito po ang binabalik ng Diyos sa entrada ho ng taon 2023. Because the moment we return to our first love, di ba napansin nyo nung una tayong maglingkod sa Diyos, wala naman ho tayong ministry. Napakasaya ho natin umattend, makinig ng sermon. Wala rin tayong mga comment at mga wala tayong mga komento at wala tayong mga question. Wala rin tayong mga, tawag dyan, mga negatibong komento sa nagtuturo. Bakit? Kasi first love Pumunta lang tayo sa church dahil kay Lord.
at lahat ng bagay na ginagawa sa church, basta patungkol kay Lord, welcome sa atin at tuwang-tuwa tayo. Mga awitin sa Diyos, hindi na tayo namimili. Katulad ngayon, talaga mapili tayong masyado. Before, wala ka nang pinipili, basta patungkol sa Diyos. Ano mang kanta yan, tula man yan, sayaw man yan, basta patungkol sa Diyos. Kinagigiliwan, ganun ang in love. But the moment you begin to analyze, the moment you begin to comment, the moment na you set your own standards. Alam nyo, ang ironic, nagsiset tayo ng own standard using the Word of God just to satisfy our point. Diyan na po nagsisimula ang decline. Napansin nyo, nung magsimula tayong magkaroon ng ministry at nagsimula tayong bigyan ng responsibility, nag-divert katulad ng mga taga-Ephesus. They focus more on the kingdom and they disregard or they forget the king. Kaya sa Diyos, napansin nyo, tama naman yung ginagawa ng mga Church of Ephesus, but the Bible, itong subtopic ng Bible na kinamit ko, yung New King James Version, napaka-ironic ko ng title. In spite of their good deeds, the subtitle says, they are a loveless church. I just want you to open your spirit today. Because maybe you are listening right now, na-realize mo sa sarili mo, na masipag ka naman, matyaga ka naman sa gawain. Hindi ka napapagod, ginagawa mo ang lahat para sa Diyos. Ulitin ko, still, hindi ng Panginoon tinatanggap ang pagsisikap man, matalas na discernment, or matinding pagbuhos ng lakas mo sa gawaing sinasabi mong offering mo sa Diyos. Kung hindi natin masosuffice, masatisfy ang requirement ng Diyos. Kasi ho, mga kapatid, kung ang usapan lang ay ministeryo, hindi na tayo ng Diyos kailangan eh. When you speak about ministry, angels are perfectly ministering before God. Ano lang sa atin, pastor? Simple lang ho eh. Our love for God. Period. In doing your ministry, in serving God or serving in the church, is it out of love for God? Or it's just out of obligation? Or it is just out of meeting the expectation of people? You know what? Napakaganda ho nitong ating pinag-uusapang brand new start. When you speak about having a brand new start, it is simply starting at the right starting point, God, and doing things accurately according to the standards of God. A loveless church. And this afternoon, I sense in my spirit, while reading this, while sharing this with you, some of you found out that you also want like them, loveless. Kasi yung love natin na divert sa ministry instead of spending intimacy with God. What is first love? Intimacy with God. Napansin nyo, wala tayong ministry before, masipag tayong umaten. Wala ho tayong responsibilities, masipag tayong umaten. At napakataas ng awareness natin nung mayroon tayo, nung first love natin si Lord, napakataas ng awareness natin. Kasi sa isang taong nagmamahal, napakataas ng kanyang awareness na huwag masaktan ang kanyang minamahal. Taas ang awareness natin sa ating iniisip, sa ating sinasabi, maging sa ating ginagawa. Because we want to do all things for His glory, honor, and pleasure. Let's pause for a while. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, for reminding us of the top priority that we need to do this 2023 in order for us to be part of the kingdom manifestation. Lord, we pray, help us to return to our first love, loving you above all, establishing your rulership over our lives,
positioning ourselves in the center of your will so that divine intervention, protection, provision, even God's divine attraction will be upon our lives. We thank you, Lord, for reminding us and setting us right before we journey towards destiny this year. Thank you. We bless you and we worship you, God, Holy Spirit. And everybody say, Amen and Amen and Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Napakahalaga ho nito. When I studied this, ang dami ako, tatlo na nakita kong first. And again, pag sinasabi ng Bible first, irreplaceable ho. Hindi pwede maging second, hindi pwede maging third. Sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, hindi naman tayo ng Diyos pinapagalitan, hindi naman tayo ng Diyos sinasaktan kung hindi natin unahin yung kanyang sinasabi. But again, palagi sinasabi ni Pastor Wilbert, hindi naman na Diyos apektado. Watch me now. Hindi ang Diyos apektado kung hindi natin siya paghahariin sa buhay natin, hindi tayo mabuhay sa sentro ng kanyang kalooban. Hindi po ang Diyos apektado. Tayo pong apektado. If we will not love God above all, which is the first commandment, hindi po ang Diyos apektado. Tayo pong apektado. If we do not return to our first love to Him, hindi po ang Diyos apektado. Susunod tayo o hindi, Diyos pa rin siya at hindi siya apektado. Ang worst na scenario, because in every disobedience, and every wrong actions, at ang ating nagawa ay yung hindi instruction ng Diyos. Ang nauna natin ay hindi yung first. Marami kasi tayong first. First sa atin, baka last sa Diyos. At yung first sa Diyos, baka last sa atin. Ito ho yung mga senaryo na dapat maitama natin. Share nyo po ito sa iba, baka kailangan po nila. Now, para ho mas magiging malinaw at maliwanag yung ating pag-aaral, let me just show you kumbaga, a study, symptoms of a sick believer. Kasi mahirap po na magpatuloy tayo sa journey natin this year, 2023, na mayroon tayong sakit. Kailangan magaling muna para pag-journey natin, walang aberya. Okay, hindi madidelay, hindi madidistract, hindi madiderail, lalo tigit sa lahat, hindi madestroy o ma-abort yung ating destiny. So bakit kailangan magbalik sa unang pag-ibig? Bakit kailangan yung first na sinasabi ng Diyos ay gagawin natin? Para ho, kung tayo man ay pumalaot na o tayo man ay magsimula na ng ating mga pagbibiyahe at pagpupulfill ng assignment natin sa Diyos, mayroon tayong clarity. Naalala ko po, hindi ko lang mayroon pong ako isang narinig na sabi, winners focus. Losers spray, winners focus. I challenge you today, if you will just focus on the firsts na mga sinasabi ng Panginoon, Matthew 6:33, Mark 12:30, and even itong Revelation 2:1-4. Pag ito po ang ating pagbubuhusan ng pansin itong taon na ito, naniniwala po ako. Dakilang bagay ang ating mararanasan and we will be part of this kingdom manifestation. Again, nothing happens by accident and there are no shortcuts to success. We need to go through the process. And in going through the process, make sure you are totally, completely, undisputedly equipped. At paano natin ma-equip ang sarili natin sa magitan ng salita ng Diyos? At ang salita ng Diyos is being revealed today to all of us. At ang sabi ng Bible sa Hebrews 3 and 4, chapter 3 and 4, mababasa ninyo dyan. Today, if you hear His voice, if you hear His word, do not harden your heart. Apply pa agad natin. Now, tingnan natin, ano ba yung mga symptoms? Ba't kailangan talaga maging bumalik sa first love natin? Kung kayo po ay meron na mga ganitong simptomas, ay talagang ito yung sagot sa matagal ng simptomas. Kasi madalas yung mga may sakit, mayroon pang stage of denial. Okay? Lalo yung iba, pagka mataas ang dugo, pagka
feeling niya mayroon siyang hindi maganda naramdaman, sabihin ka agad ng iba, di magpa-BP ka nga, ay wag na, okay na ako. Ito po stage of denial. Kapag sinasabing dapat ka na mag-maintenance siguro, ay hindi ako mag-maintenance kasi masama yung maintenance. Stage of denial. Pagka sinasabing ito na yung kalalagayan, hindi. Tingnan natin, ano ba yung mga symptoms of a sick believer? Are you ready? Number 1, no longer eat or partake God's word. No matter how delicious the food may be, it doesn't seem to be so appealing to a sick person. Pansinin nyo, sa isang taong mayroong sakit, ang unang apektado sa kanya yung kanyang panlasa. Kaya kahit gaano kasarap pa yung ihahain mong pagkain sa kanya pag may sakit siya, apektado yung kanyang panlasa. Kaya kita nyo pag nagpa-ospital, sinuswerohan. Bakit? Kasi baka lalo siyang magkasakit at manghina dahil wala na siyang kinakain. Simptomas ho. Isang unang simptomas ng isang mananampalataya may sakit na. He or she no longer eat or partake God's word. Hindi na ho nagbabasa ng Biblia. Hindi na rin ho nakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Kahit na gaano kaganda yung mensahe, gaano katalas yung mensahe, gaano na siya na yung kinakausap, pero pilit pa rin dinideny na hindi siya yun. My friends, mga kapatid kay Kristo, simptomas ho yan na may sakit po kayo spiritually. Kasi ang isang taong healthy, nagkikrave siya palagi sa pagkain. Kumakain siya ng maayos at mayroon siyang malusog na pangangatawan. Same thing sa isang believer. Ang isang healthy na believer ng Panginoong Hesus, uhaw palagi sa kanyang salita. Hindi siya nagpapalagpas ng bawat mensahe na kanyang dapat mapakinggan. At ang bawat pakikinig niya ng salita ng Diyos, ito ay nagsisilbing sandata niya laban sa gawa ng kaaway at nagiging sandata niya para magtagumpay sa bawat kinakaharap sa buhay. Pangalawang simptomas, no longer consistent in his prayer life. Ano ba ito? Why? Because prayer, sabi ng iba, and I agree with this, is the breath of every believer. Ano ibig sabihin? A sickly person has difficulty in breathing. Bawa, pasintabi na ho, so may mga asthma. Di ba, pagka inatake ng asthma, yung isang tao, hirap po huminga. At malalaman mo, umaangat ang balikat. Bakit? May sakit. Malalaman yung may sakit ang isang mananampalataya pag hindi na po siya consistent sa kanyang buhay pananalangin. Because prayer is the breath of a believer, hindi niyo po kailangan mag-aral manalangin. Sino sa inyo makapagsabi ngayong araw na ito na mayroong nagtuturo sa iyo para huminga? Ang paghinga ho'y normal. Ganon din dapat sa isang healthy na mananampalataya, normal yung paghinga. Normal yung pananalangin. Kaya if you're having difficulty in the area or aspect of prayer, ibig sabihin ho, may simptomas po kayo ng karamdamang spiritual. Why? Because prayer, sabi natin na before, is talking with God. Prayer is talking with God. Basic ho yan. Pag tumatagal na po tayo, prayer is not connecting our spirit to God as our source. Habang tumatagal at lumalalim pa, prayer is listening to God. Sample dyan si Moses. Why we need to listen to God? Why? Because we want to receive fresh revelation and instruction from Him. Di ba question natin yan sa Matthew 6? May nagtanong sa akin, Pastor, bakit kailangan pang mag-pray? Saan nakalagay sa Matthew 6? Bago tayo lumapit, alam na niyang pangangailangan natin. Tama. Kung ang definition mo sa prayer is talking with God, ay hindi talaga masagot yung tanong mo na yan. But the moment you understand that prayer is listening to God, ano po mangyayari?
Kahit alam na ng Diyos, yung kailangan mo manalangit, lumapit. Bakit? Para makinig ng alin? Ng instruction niya at solusyon niya para sa problemang kinakaharap mo. Iba sa atin, pa nag-pray, nag-report lang tayo. We're just reporting. Yung iba, nagdi-declaim kasi mayroong tono. Oh, God of heaven. And then, the moment we report, the moment we tell God of our needs, which is alam niya na, bigla nating sisilyuhan in the name of Jesus, I pray. Ano na-receive mo? Wala. Instructions. Prayer is listening. Just like Moses, this is how you're going to build the tabernacle. Ito yung mga materials. Ito yung design sa loob. It was God who did the talking. Bakit nagiging boring yung prayer sa atin? Because we do not receive instructions from God. We do not listen to Him. Because the moment you listen to God, you will receive His guidance, His revelations, His instructions. Pag in-apply mo, din lalo kang nagiging mainit at lalo kang nag-aapoy sa pananalangin. Why? Because this time, you're just like Moses. Ang ganda ho ng pagka-describe kay Moses eh. And Moses did everything that God instructed him. Ganon din kay Noah. No, Genesis 6:22. And Noah did all God had instructed him. Napansin niyo na, prayer is listening to God. That is why yung breathing mo bilang mananampalataya ay talagang normal na normal. So symptoms of a sick believer is having difficulty in breathing. Pag hindi na po tayo consistent sa ating pananalangin, at pag tayo pinananalangin, parang obligasyon na lamang at wala na pong nangyayari, may simptomas na po ng pagkakasakit sa spiritual. Another symptoms of a sick believer, no longer consistent in his fellowship or intimacy with God and the brethren. Loses interest in worship services, fellowship with the brethren, to the point that he becomes much more comfortable with the unbelievers, compromising his faith. Isa pa pong simptomas na mayroong sakit ang isang mananampalataya. Wala na hong gana. Hindi na po consistent una sa fellowship niya sa Diyos. Ano ito? Intimacy with God. At mayroon pong isang nakakaibang sakit na ito. Bakit? Kasi marami ho ang consistent sa ministry pero walang intimacy. Mas malalang sakit ho yun. Yan yung sakit na, yan yung trabaho ka ng trabaho, pagod na pagod ka. Ministry ka ng ministry, pagod na pagod ka. Ministry ka ng ministry, reklamo ka ng reklamo. Bakit? Simptomas na may sakit ka na niyan. Kasi ang sabi palagi ni Pastor Wilbert at na-quote ko rin sa Psalms 100, serve the Lord with gladness. Why is it that you are keep on complaining? Why is it that you're murmuring? Why is it that you are so tired? You feel fatigued. Bakit? Because you are just feel in love with the ministry, but you lose your intimacy with God. Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Paano mo makukuha at masisecure yan? Zechariah 4:6. Paano mo masecure yung leading ng Spirit of God? Intimacy. Akala kasi natin natutuwa ang Diyos pag puro tayo ministry. Mas natutuwa ang Diyos kung puro tayo intimacy. Para pag, laging tandaan, laging sasabi ni Pastor Wilbert, ministry is just a byproduct of your intimacy with God. Quality intimacy with God will bring you to a quality ministry. Kaya no wonder, sa isang mananampalatayang may simptomas ng pagiging sakitin. Nagagawa mo ministry pero pagod na pagod ka. Walang kagalakan. Lalo na pag yung naglilingkod ka at may mga pasaway, lalo, parang nanghihina ka na lalo. Siguro po, kailangan tayong magpa-check up. Let's conduct a spiritual check up this afternoon. Kasi mahirap po magpatuloy sa journey na mayroong kang nararamdaman. Ano pa? No longer consistent in his fellowship with the brethren. Mapapansin mo yung may sakit na mananampalataya. Ang madalas kasama, hindi na yung kapwa mananampalataya, iba ng mga sinasamahan. May sakit yun, mga kapatid. At yung kanyang influence,
Okay? Ang kanyang comfort, nagiging comfortable siya pagkasama yung mga unbelievers to the extent na nakokompromise na yung kanyang pananampalataya. Ngayong hapon, napapansin niyo po ba yung mga sarili? Kung kayo po ay madalas kasama yung unbeliever, yung influence ng mundo, influence ng kaaway, without your knowledge, unti-unti nang nag-i-invade sa spirit mo. Kaya nga palagi sinasabi ni Pastor Wilbert, a flickering coal ignites even more when placed side by side with those on fire. Hindi po maiwasan, lahat naman tayo nakakaranas ng ganyan eh. Mayroon talagang dumarating po ito, nanghihina tayo. Pero dapat alam mo kung paano ka muling lumakas. Kahit na wala ka naramdaman sa linggong ito, halimbawa kung mag-worship ka, punta ka lang. Para kang baga, kahit na malamig ka, pag nasama ka sa baga, mga baga na nag-aapoy, kaya pagpunta mo sa church, hanapin mo rin yung mga tao na may intimacy sa Diyos. Hanapin mo yung mga tao na maapoy sa Diyos. Kasi hindi lahat sa church maapoy sa Diyos. Ang problema naman sa atin, nahanap din natin, dumidikit din tayo sa isa rin malamig pa sa, sabi ni Pastor Wilbert, mas malamig pa sa nguso ng aso, ng pusa. Hanapin mo yung mga on fire for God, passionate for God. Doon ka dumikit para ikaw din mag-aapoy. Are you listening, mga kapatid? To stay ablaze and never lose the fire within your spirit, stay strongly connected with, number one, God. Your divine connection must be established. By immersing yourself in the Word, in prayer, in fellowship with God, intimacy. Ano pa? To your grace carrier. Mag-connect ka sa nagpapastor sa iyo. Siya ang carrier ng grace mo, at siya rin ang carrier ng God's Word mo, at siya rin ang maglilid sa'yo sa provision mo, at siya ang magpuporma kay Kristo sa buhay mo. Mag-connect. Saan pa? To the people who are strongly and accurately connected to the carrier of your grace. Ulitin ko. Connect strongly to God, divine connection. Connect to the carrier of your grace and to the brethren. Sino bang mga brethren ko? Kung ikaw ay magkoconnect sa mga kasamahan mo sa church, siguraduhin mo na konektahan mo yung mga konektado din sa nagpapastor sa iyo. Para walang contamination na papasok sa isipan mo, walang contamination sa spirit mo, para kayong grupo na strongly and accurately connected sa mga pastor nyo, kayo magiging model sa loob ng church. Para ang church magiging healthy. Malinaw, mga kapatid. So siguro dito muna tayo magtatapos. At hayaan natin, siguro sa hapong ito, if you want to have a brand new start, this year, 2023, let us conduct a spiritual check-up. Kumusta ho ang iyong appetite pagdating sa salita ng Diyos? Magana pa ba? Or medyo nawawalan ka na ng panlasa? Symptoms yan na may sakit ka spiritually. Pangalawa, kumusta ang iyong paghinga? Bilang mananampalataya. Yung prayer life mo, on fire ba? Are you receiving divine instructions, guidance from God? Because prayer is listening to God. Just like Moses, just like Noah, Elijah, name great men of God. Yan ang kanilang karanasan. If not, it's another symptom that you are sick spiritually. How's your commitment to the fellowship with God? Intimacy with God, kumusta? And your commitment to the fellowship of the brethren. Ang sabi ho ng Hebrews 10:25, itong last verse natin. Not forsaking your own assembling together, as in the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Lapit na dumating Panginoon. Kaya nga ho, itong 2023, year of kingdom manifestation, we should position ourselves in the center of God's will. We should fix and ensure our top priority is to love God above all, establish His rulership, position ourselves in the center of His will, and go back to our first love. Ito po ang, kumbaga pa sa doktor, ay reseta ng Diyos sa atin sa araw na ito para gumaling po tayo sa ating mga karamdaman at magsimula ng 2023
na punong-puno ang espiritu ng kalusugan upang tapusin ang kanyang mga gawain na sa ating lahat ay nakalaan. Breakthrough, victory, success, and prosperity is our portion this year of kingdom manifestation. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, mahal tayong lahat ng Diyos. Your table will never run out of food, but there is always an abundance of food at your table, so that you will be a blessing to others. The works of your hands will be blessed by the Lord. Whatever you do, the Lord prosper. Why? Because we are doing His will and putting Him first in our lives. God bless you. God bless you all and your whole family. Stay strong. Stay connected with God, now and forevermore. In Jesus' powerful name, this is my declaration, and I decree that it will happen in our lifetime. In Jesus' name, amen and amen and amen. Shalom.